Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilagang Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat at inyo pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong suporta at ito na naman po, 2 linggo na naman po, uuwi na naman po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat ng biyaya na natatanggap po natin dahil minsan hindi po talaga natin hinihiling at dumarating po sa atin. Sa mga nagtatanong po at nagsasabi rin po na napakaswerte ko kasi nakakauwi ako madalas ng Pilipinas. Ang iba nga po sa ating mga kababayan ay talaga pong nananabik ng umuwi sa Pilipinas at pinagdarasal ko rin po na mabisita po ninyo ang Pilipinas, lalo na po inyong mga mahal sa buhay. Makauwi po tayong lahat. Ang isang dahilan po kung bakit lagi po umuwi, syempre yung mga magulang ko po ay may mga edad na po, lalo na po ang nanay ko hindi na po makalakad ng maayos, nahirapan na rin pong tumayo. Gusto ko po lagi ko po silang nabibisita kasi yun po ang hinihiling po sa akin, kung hanggat maaari makauwi po ako ng Pilipinas. Sobrang mahal na mahal ko po ang mga magulang ko. At syempre yung pinagawang bahay ko po sa Pilipinas, yung aking pong pinaghirapan po, talagang iniingatan din po ng aking mga magulang at mga kapatid. Andun po sila at sa pag-uwi ko po syempre meron po akong magandang plano para sa aking mga magulang. Gusto ko po kasi silang mas maging masaya. Sa ngayon po kasi hindi na po kami makapasyal. Ang father ko lang po nakakasama at syempre medyo hirap na rin po maglakad yung father ko para mamasyal. Ang mother ko po hindi po nakakasama. Gusto ko po kasing gawin sa aking bakuran yung kahit hindi sila makapamasyal, gusto ko po maayos, kaya meron po akong sorpresa po sa kanila. Gusto ko po pag uwi po ako, masaya lang po kami, magkakasama, nagtatawanan. Kaya yung pinaghirapan ko po sa Pilipinas, gusto ko po talaga tahimik na lugar, hindi po nakaka-stress. Malapit din po sa aking mga kamag-anak sa side po ng mother ko, kaya napakasip po ng pakiramdam. Siyempre tinitiran ko po malapit po sa kagubatan at sa bukid, kaya napakasarap po. Namnamin po ng araw-araw na simpleng buhay at pag-uwi po sa Pilipinas, yan naman po talagang gusto po namin ng mga nagtatrabaho o naninirahan po dito sa abroad na pag-uwi po ng Pilipinas ay marilax po. Napakasarap po talagang balikan ng Pilipinas, lalo na po yung mga lugar na gusto po namin makita, mga kaibigan na gustong makasama. Marami nga pang nagsasabi na huwag ubos-ubos biyaya, maya-maya nakatunga nga. Totoo po yan, lalo na po pag galing po abroad. Okay lang po na gumastos pero magtira po tayo sa ating mga sarili. Siyempre ang pera naman po napapalitan. Control din po. Hindi na po sinasabing kontrolin natin yung kasiyahan na kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Marami pong paraan para mag-enjoy po tayo. Mag-enjoy po tayo. Napakarami pong bagay na pwedeng gawin. Yung magkausap nga lang po kayo sa araw-araw, yung pagkwento po yung mga nakaraan na buhay po ninyo. Napakalaking biyaya na po yun, yung makasama po ninyo ang inyong pamilya sa araw-araw sa pag-uwi po sa Pilipinas. Kaya wag po ninyong sayangin. Kapag kasama ko po ang aking mga magulang, mga kapatid, pamangkin, kikwento po kami abot sa buhay dati, lalo na po ang nanay ko. Maiyakin po ang nanay ko, talagang meron pong mababang kalooban na kapag pinag-uusapan po namin yung buhay po nung nakaraan, yung kakapusan po ng buhay po namin. Pero hindi naman po kami nakaranas ng gutom dahil sa diskarte din po ng aking mga magulang. Tandaan po natin, ang buhay po ngayon ay hindi lang po nakabase sa taas ng pinag-aralan, hindi rin po nakabase sa sobrang galing ng diskarte. Para po sa akin, dito po sa ibang bansa, kahit na anong diskarte ang gawin po ninyo, kung kulang po kayo sa pakikisama, pakikipagkapwa-tao, ay wala pong mangyayari. Kaya kapag malayo po kayo sa inyong mga mahal sa buhay, pasensya na po, o pamilya, makisama po kayo. Mahalin po ninyo trabaho ninyo. Kahit ano pong paranasan po ninyong hindi maganda, makisama po kayo dahil yun po yung magiging puhunan po ninyo sa ibang bansa o kahit nasa malayo po kayo. Tandaan po natin na maraming bagay na mangyayari pa sa atin kapag inayos po natin ang pakikisama po natin sa ating kapwa, lalo na may respeto, tamang pakikipagkapwa-tao. Respeto po, yun po ibigay po natin. Babalik po sa atin yan. Hindi po kayo magkakamali. Kaya doon po sa mga pamilya
na naiwanan po sa Pilipinas. Kahanga-hanga din po kayo. Dahil sa bawat pinapadala po, ilalaan po ninyo sa inyong mga anak, gastusin sa bahay. Siyempre kailangan nyo rin po kahit paano maglibang. Alam naman po ninyo yung hirap po na dinaranas na inyong mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Sa mga tao pong ganun, mga pamilya pong ganun, saludo po kami sa inyong lahat. Sa pag-uwi ko po sa Pilipinas, eto, 2 linggo, hindi na rin po ako mapagkatulog. Totoo po yun. Yung oras na bumili na kayo ng plane ticket at ayun na, hindi na po talaga kami mapagkatulog pag ano po. Totoo po, lalo na po habang papalapit ako po, hindi na po masyadong mapagkatulog. Ay, napakasarap po sa Pilipinas. Kahit na po ganong kaunlad po dito sa Finland, kahit na po ganong kadali ng buhay. Siyempre, napamahal na po sa akin ang Finland. Siyempre, iba pa rin po yung lugar na kung saan kayo lumaki. Iba pa rin po yung kultura na kung saan nakasanayan ninyo sa araw-araw. Iba pa rin po yung mga tao, mga kapitbahay, simoy ng hangin, ingay at galaw po ng mga tao sa paligid, mga pagkain, lahat na hahanap-hanapin po ninyo. Totoo po yan. Kahit na po gaano katagal po kami dito sa ibang bansa, pinag-usapan po talaga mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Minsan hindi po namin mapipigilang lumuha, tumawa minsan. Kahit nasa trabaho kami, pag may naisip na sasayang, malungkot, mapapangiti, o mapapaluhan na lang kami bigla. Ganyan po ang buhay po namin dito sa abroad. Kaya pag-uwi po kami sa Pilipinas, lalo na po ako, gusto ko lang po masaya. Gusto ko lang po ipadama sa mga magulang ko yung saya na kasama ko sila at kasama nila ako. Ayun po yung pinakamasarap sa mga kapatid ko at mga pamangkin ko. Kaya po tayo na mga uwi po sa Pilipinas, huwag na po natin bilangin kung ano po yung gastos o yung tulang ginagawa po natin. Lalo na po kung may mga edad na po yung mga magulang po natin, huwag na po natin bigyan ng problema. Ibigay po natin sa kanila katulad po ng ginawa po nila. Binuhos po nilang kanilang buhay para po sa atin. Para gapang po tayo. Hindi man tayo na pag-aral lahat. Kami po, siyempre mapalad na pag-aral po, yun talagang ginapang po kami ng mga magulang namin at nagtulungan po kami para ako po tinulungan po ng mga kapatid ko para pag-aralin. Iba pa pong kapatid ko, nagtutulungan po kami, nagtitinginan. Kaya kung ano yung ginawa ng mga magulang ninyo nung araw na sobrang hirap, at kung may edad na sila ngayon, huwag nyo na silang bigyan ng problema. Mahalin nyo na lang sila, yung po ang kailangan po nila. Huwag na nating hayaan dumating yung panahon na sisihin natin ang sarili natin dahil sobrang busy natin, wala tayong oras. Yung bawat oras na kasama po sa nila, yun lang po ang kailangan po nila, ayun lang po ang hinihiling po nila. Kaya sa pag-uwi ko pa sa Pilipinas, gusto ko lang pong ngiti at saya ibibigay ko po sa aking mga magulang kapatid at mga pamangkin at sa mga tao nagmamalasakit po sa akin. Tandaan po natin, kahit ano po mangyari, pamilya po ang kakampi po natin. May mga kaibigan na tatalikod, may mga kaibigan na kahit gaano katagal natin kasama, may mawawala at tatalikod sa atin, pero nandiyan po ang ating mga mahal sa buhay. Sila po ang totoong kakampi po natin. Kaya kung tumutulong po tayo sa ibang tao, sa mga kaibigan, huwag na po nating pagsisiyan po yun. Dahil yun po yung galing sa puso natin. Kung may mga hindi magandang bagay na binalik sila sa atin, kalimutan na lang po natin. Mas mag-focus na lang po tayo sa ating mga mahal sa buhay dahil yun po ang importante bilang mga nanira sa ibang bansa. Kasama po ang pamilya sa pag-uwi. Di ba? Paano po mga kababayan? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inila sa Pinilakan Lakbay. Sobrang nagpapasalamat po sa lahat-lahat po. Kaya pag-uwi po ako sa Pilipinas, mas mag-stay po ako sa bahay, sa bakuran, magtatanim po ng gulay. Sobrang excited na po ako. Makita po yung mga tanim ko pong mga bungang kahoy, mga puno, halaman, mga kapitbahay, simpleng buhay po. At nagpatanim din po ako ng mga gulay sa aking pamangkin. Inayos na po ng kapatid kong bunso, kasama po yung aking pamangkin.
napakaswerte ko po kasi may mga tao po talaga na nagmamalasakit po sa akin, kaya papasalamat po sa Panginoon dahil nandiyan po ang pamilya, mga taong nagmamahal. Kaya wag po natin sirain ang tiwala ng bawat isa, wag po tayo maging abuso. Dahil kahit saan po tayo pumunta, hindi po ang pinag-aralan natin lagi ang sandata natin, kundi pagkatao po natin. Minsan po, sa trabaho, minsan parang matatapos na yung kontrata natin, magugulat na lang tayo. Kaya pala, i-recommenda tayo ng mga taong nakasama natin, ng mga boss natin, dahil na naging mabuti tayong trabahante. Hindi lang po yun, naging mabuti tayong tao nakisama at marunong makipagkapwa-tao. Yan po yung magiging sandata po natin. Tandaan po natin ang respeto sa araw-araw. Huwag po natin kakalimutan kahit nasaan po tayo. Sana po medyo nagiging emotional po ngayon, pero pinipigil ko pong tumulo ang aking luha dahil mas umiral po sa akin pagpapasalamat po sa Panginoon sa mga biyayang binibigay po sa akin. Hindi ko hinihiling na dumarating sa panaginip, di ko po talaga inaasahan na mangyari po sa akin. Basta maging patas po tayo, lumabang po tayo sa buhay, wag po tayong titigil. Minsan, tatanungin natin ng Panginoon, bakit ganito nangyayari sa atin? Nangyari na rin po sa akin yan. May pag-unlad pa bang mangyari sa buhay? Ginagawa mo na lahat. Pero patuloy nyo lang pong lumaban, maging mabuti pong tao sa kapwa makisama. Ibigay po sa inyo ng Panginoon. Kaya huwag po susuko, huwag nyo pong lilimitahan po ang sarili po ninyo sa isang gawain. Lagi po tayong mag-isip ng ibang paraan kung paano po tayo magsusumikap po sa buhay. Ayan po ang gusto po sa atin ng Panginoon, lumaban, matuto. Sa bawat pagbagsak po natin, sa bawat taong nangungutya sa atin, sa mga kaibigan na tumatalikod sa atin, yan po ay mga aral po na para makita po natin ang liwanag, halagahan po ng pamilya at ng mga taong totoong nagmamahal po sa atin. Kaya sa bawat kilos po ninyo, maging mabuti po kayong tao. Diba? Lalang ko po kayo. Paano po mga kabayan? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang. 2 linggo na lang po. Pilipinas na uli.